Kinahapunan, pasado 3:00 ay nagising na ang grupo ni Magnus. Imbis na mag-order ng pagkain, ay nagpasya na sa labas na lang kakain. Sabi naman ni Maris na magpapaiwan na lang muna ito sa resort. Maganda kasi ang panahon. Plano niya raw na magbabad sa dagat. Masyado nang marami kung silang 5 pa ang magsasama-sama para lang mag-imbestiga ng kaso ng isang pagpatay. Sa cafeteria ng resort na lang din siya kakain para mabilis lang. Pumayag na rin si Magnus. Matapos nilang makaligo ay umalis na silang 4. Dumiretso sila sa bahagi ng lugar malapit sa isang kolehiyo. Nakahingi na rin naman si Mang Ambo ng sketch sa receptionist kung saan banda ang mga boarding house na malapit sa paaralang iyon. Makalipas na ang 10 minuto ng mabagal na pagtakbo ng sasakyan, ay nakita na nila sa kaliwang bahagi ng main highway ang paaralan. Mags, ayun na yung paaralan oh. 2 kanto bago ang paaralan ay puro na raw boarding house sa bandang likuran yan. Sige mga ambo, ikot lang tayo sa U-turn sa unahan. Pagkarating sa may unahan ay inikot na nga ni Magnus ang sasakyan papabalik. Tapos noong matapat sila sa isang malaking restaurant, ay pumarada na sila. Agad namang sumaludo ang guard na nakabantay sa tapat. Na tila kinukumpirma kung kakain ba sila sa restaurant na iyon. For client lang kasi ang parking space sa harapan. Sabi naman ni Magnus, "Boss, marami bang bakanting table?" "Opo sir, marami po. Hindi naman peak hours ngayon." "Okay, sige." Wika pa ni Magnus at suminyas na sa mga kasama na bumaba ng sasakyan. Pumasok na sila sa restaurant na iyon. Sa second floor sila pumwesto, tapos may lumapit na waitress upang kunin ang order nila. Nilagang baka at barbecue na laman ang in-order nila, tapos tigda 2 beer. Sabi naman ni Mang Ambo, "Oh, bakit ka umorder ng beer, Mags? Marami pa tayong beer sa resort ah." Kasama sa plano ito Mang Ambo. Kung kailangan natin mag-imbestiga, ay kailangan natin gumamit ng kakaibang estilo para mapadali ang pag-iimbestiga natin. Hindi na lang pumalag si Mang Ambo dahil palagi naman may kakaibang plano si Magnus. Makalipas ang 15 minuto ay dumating na ang order nila. Agad na silang nagsikain. Dahil pare-pareho silang sobrang gutom, almusal pa kasi ang huli nilang kain at mag-aalas 4 na ng oras na iyon. Habang nagpapatunaw kaunti ng kinain, ay nagbabrowse si Magnus sa kanyang cellphone. "Mga ambo, ito ang itsura noong babaeng witness doon sa pagpatay sa boyfriend niya." Matapos ipakita kay Mang Ambo, ay ipinasa na rin kina Tomby at Pandoy para tandaan ang mukha ng dalaga. 5:00 na noong lumabas sila ng restaurant. Binaybay nila ang daan papunta sa sinasabing bahagi ng lugar na magkakatabi ang mga boarding house. "Diyan Mang Ambo, diyan nakatira ang babae." Turo pa ni Magnus. May mga selfie kasi ang babae kasama ang boyfriend sa harap ng boarding house, kaya madali niya iyong natukoy. Nilampasan lang nila ang boarding house na iyon at dumiretso sa isang park sa unahan. Mapuno roon at maraming upuan na yari sa semento. Sabi ni Tomby, "Anong plano, Mags?" "Ganito, doon kayo tumayo sa may unahan bago makarating sa boarding house ng babae. Tapos kapag dumaan na ang babae ay sundan nyo. Magpanggap kayong mga lasing. Tapos magpakilala kayo sa dalaga na parang may pagkabastos para matakot ang dalaga at tumakbo. Ikaw naman Mang Ambo, doon ka sa kabilang kanto. Gamitin mo ang telescope natin. Bantayin mo ang buong paligid. Maaaring hindi lang tayo ang nagmamanman sa babaeng ito. Kapag tumakbo ang babae, ay ako ang sasalubong at magpapakilala akong detective." Wika pa ni Magnus, sabay labas ng wallet niya kung saan may peking ID at tsapa. "Ano, malinaw ba?" Sabi naman ni Tomby. "So kami ang magmumukhang masamang tao sa misyong ito?" "Oo." Kakamot-kamot naman si Tomby ng ulo. "Tara na Pandoy." Nagsimula na nga mag-abang ang dalawa.
Bago pa tuluyang dumilim ay nakita nilang papadaan na ang dalaga. Agad tumawag si Tomby. Mags, target on sight. Sige, kilos na kayo. In position na ako. Nagsimula na nga sumunod ang dalawa. Hi, Miss Beautiful. Baka naman, pwede ka naming maimbita. Birthday namin, itong kasama ko. Ito oh, naghahanap kami ng makakasama sa pag-celebrate. Boring naman kasi kung kaming dalawa lang. Lasing na pagkakawika pa ni Tomby. Pagkarinig noon ng babae ay nagmadali iyon sa paglalakad. Pero mas lalong binilisan ng dalawa ang paglalakad nila. Naka-headset naman si Magnus habang nakakul ang cellphone kay Mang Ambo. Mags, humanda ka. May mabilis na tumatakbo mula sa kanan, sa masukal na bahagi. Agad naglabas ng baril si Magnus. Pagkalampas ng dalaga sa isang malaking puno, ay may isang nilalang ang lumapag sa lupa. Hinarap noon sina Tomby at Pandoy. Nagulat naman ang dalawa at hindi inakala na may makakasagupa silang aswang. Umangin lang malakas ang halimaw. Napatili ang dalaga sa takot. Mabilis naman itong sinalot ni Magnus noong makitang natapilok ito. Miss, huwag kang matakot. Isa akong detective. Mang Ambo, alisin mo na ang dalagang ito rito. Mabilis naman na sumakay si Mang Ambo sa sasakyan at pinatakbo iyon hanggang doon sa tapat ni Magnus. Miss, sumakay ka na. Mamaya ko na ipapaliwanag. Wika pa ni Magnus. Kahit nag-aalangan ay wala nang nagawa ang dalaga kundi ang sumakay. Tapos pinatakbo na ni Mang Ambo ang sasakyan at doon ipinarada sa may main road. Tapos binigyan niya ng malamig na tubig ang dalaga para mahimasmasan. Sa bahagi naman nila Tomby ay hindi magkanda ugaga ang dalawa sa kakailag sa kalmot noong nilalang. Mabuti na lang pareho sila ni Pandoy na may nakasiksik na folding na baton sa likuran. Iyong bakal na pwedeng pahabain ng hanggang 1 metro. Kaya kahit papaano ay may armas silang panlaban. Pero hindi iyon sapat dahil malakas at mabilis kumilos ang nilalang. Patakbong sumugod si Magnus sa nilalang na iyon at binaril lang 3 beses sa likuran. Tumalon iyon ng mataas habang pakumbabaw kay Magnus. Pero ipinagpatuloy lang ni Magnus ang pagbaril sa kaliwang bahagi ng dibdib noon. Mukhang nasaktan doon ang halimaw, kaya tumigil iyon sa pag-atake at tumakas. Tinulungan naman nila Tomby at Pandoy na makatayo si Magnus. Ayos ka lang, Mags? Oo. Ang dalaga, nasaan na? Nasaan na sila ni Mang Ambo? Naroon, papunta sa may highway ang tinumbok ni Mang Ambo na direksyon. Pagkasakay nila sa sasakyan ay agad sumigaw ang dalaga noong makita sina Tomby at Pandoy. Sabi naman ni Magnus, Miss, maghuminahon ka muna. Hindi kami masasamang tao. Bakit kasama mo ang 2 adik na ito? Hindi sila mga adik at hindi rin sila totoong lasing na bumabastos sa'yo. Paraan lang yun namin para masiguro ang hinala ko na may nakaabang sa'yo na isang halimaw. Ha? Bakit ako inaabangan? Hindi ako sigurado, miss, kung bakit. Pero sa tingin ko, ito rin ang nilalang na pumatay sa boyfriend mo. Ako nga pala si Detective Magnus Argente. Ito naman ang driver ko at 2 asset. Nabalitaan namin ang nangyari sa boyfriend mo. Ayon sa report, wala ka raw nakitang kahit anong nilalang o tao na maaaring may gawa sa boyfriend mo. Totoo ba yon? Opo. Maliban sa angil na kahalintulad noong narinig ko kanina doon sa halimaw na dumating. Emily, makinig ka. May naliligaw ba sa'yo dito sa lugar? Wala naman po. Kasi bagong lipat lang din naman ako rito. Sa lugar na pinagmulan mo, may manliligaw ka doon? Wala rin po. Kasi hindi naman ako pwede makipag-usap sa ibang lalaki roon dahil mahigpit ang tatay ko. Sir, tulungan niyo po ako. Natatakot po ako na baka ako naman ang patay ng halimaw na iyon. Sumagot naman si Magnus. Emily, makinig ka. Hindi ka target ng halimaw bilang gawing biktima. Sa tingin ko, kaya kanya target dahil may interes siya sa'yo. Kaya isipin mo mabuti kung sino ang lalaking nagpapakita sa'yo ng interes dito. Sa boarding house ko naman, puro naman kami mga babae na nakatira doon.
Pero sa unahan ay may mga boarding house ng mga lalaki. May mga pagkakataon na tumatambay sila sa tapat ng boarding house namin para makipagkilala. Ilan sa kanila ang nagpakilala sa akin. Pero mahirap tukuyin kung sino sa kanila ang maaaring halimaw na sumugod sa amin ng boyfriend ko. Ganito ang gagawin natin, Emily. Umuwi ka sa boarding house mo at umakto na normal lang ang lahat. Obserbahan mo kung sino ang mga lalaking kakilala mo na may sakit o may sugat. Dahil siguradong nasugatan namin ang nilalang na iyon kanina. Tawagan mo ako o i-text kapag may napaghinalaan ka. Huwag kang mag-alala, 24/7 kami magbabantay sa tapat. Doon kami pupwesto sa may unahan, malapit sa may park. Okay? Sabi naman ng dalaga, Sir, hindi ko po kaya. Natatakot po ako. Alam mo, Emily, kung magpapadaig ka sa takot mo, edi habang buhay kang hindi mapapayapa. Solusyonan natin ang problema mo ngayon para makabalik ka na sa normal mong buhay at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng boyfriend mo. Okay? Susubukan ko po. Wika naman ng dalaga na tila naiiyak. Mang Ambo, pasakayin mo ng tricycle si Emily papauwi sa boarding house niya. Hindi natin siya pwedeng ihatid gamit ang sasakyan na ito. Dahil baka nakaabang pa rin sa malayo ang halimaw na iyon. Makikilala ang sasakyan natin kapag tayo rin ang naghatid. Okay, Mags. Bumaba na nga si Mang Ambo at ang dalaga. Tapos isinakay ni Mang Ambo sa tricycle ang dalaga at binayaran na rin agad ang driver. Pagkabalik ni Mang Ambo ay agad itong nagtanong. Anong plano mo, Mags? Sige, Mang Ambo, ikaw na magmaneho. Iikot tayo, tapos doon tayo magpapark sa unahan ng playground para hindi halata. Tapos kada isang oras ay pwede kang dumaan sa harapan ng boarding house ng dalaga dahil hindi ka pa naman nakikilala noong aswang na iyon. Sige, Mags. Pasado 7:00 ay dumaan si Mang Ambo sa harapan ng boarding house ng dalaga. Napansin niyang marami ang kalalakihang estudyante ang nakatambay roon. May mga dalaga na rin na nakikipagkwentuhan pero wala roon si Emily. Noong makalampas ay tumawag si Mang Ambo. Hello, Mags. May mga kalalakihan sa tapat ng boarding house. Okay, sige, Mang Ambo. Susubukan kong i-text si Emily. Agad nag-type si Magnus sa kanyang cellphone. Emily, nasaan ka? May mga kalalakihan sa harapan ng boarding house mo. Sila ba yung sinasabi mo ng mga taga-kabilang boarding house? Sumagot naman ang dalaga. Opo, narito lang ako sa kwarto. Emily, subukan mong lumabas at makisali sa kwentuhan. Obserbahan mo kung sino sa mga lalaking madalas makipag-usap sa iyo ang hindi nila kasama ngayon. O di kaya may kaduda-dudang galaw. Okay po. Sagot pa ng dalaga. Ilang saglit pa ay lumabas na si Emily at nakihalubilo sa kwentuhan ng ibang mga ka-housemate niya. Isa-isa niyang tinignan ang mga kalalakihan. Napansin niyang naroon naman lahat ng kumakausap sa kanya. Pero isa sa mga iyon ay parang wala sa mood at nanghihina. Nakita rin ni Emily na tila basa ang suot na t-shirt na itim noon. Hindi halata dahil may nakapatong naman na polo sa ibabaw. Nilapitan niya iyon. Uy, David, kumusta? Natuloy ba ang mga pinsan mo sa paglipat sa boarding house nyo? Sabi mo, this week sila lilipat, di ba? Wika pa ng dalaga, sabay haplos sa dibdib ng binata, na animoy close na sila. Agad namang hinawi ng binata ang kamay ng dalaga, matapos madampian kaunti ang dibdib. Ay, sorry, nagulat lang ako. Wika pa ng binata, pero malakas ang pagkakahawi niya sa kamay. Ah, sorry din, parang na-curious lang kasi ako eh. Kanina ka pa hawak ng hawak sa bahaging iyan. Wala ito. Kaunting chest pain lang dahil sa workout. Pero matapos iyon mahawakan ng dalaga, ay nakumpirma niya na mukhang may sugat nga ang lalaki roon dahil basa ang bahaging iyon na kanyang nahawakan. Girls, CR lang ako ah. Wika pa ni Emily. Nagsalita naman ang isang dalagang kaboardmate din niya. Sabay na ako sa iyo, sis. Magkasabay na nga silang nagtungo sa CR.
Tatlo naman ang cubicle sa CR kaya ayos lang na magkakasabay. Habang nasa loob ng CR ay nag-text si Emily kay Magnus. Kuya, isa sa mga lalaking madalas kumausap sa akin ay si David. May sugat siya sa dibdib at halatang may iniindang sakit. Chest pain lang daw dahil sa workout. Pero sa tingin ko, siya yung halimaw. Nag-reply naman si Magnus. Salamat sa kumpirmasyon, Emily. Kami na ang bahala sa kanya. Basta umasta ka lang na normal dyan. Okay po. Pagkalabas ng dalaga sa cubicle, ay naabutan niyang nagre-retouch ang kasama niya sa harapan ng salamin. Sabi pa noon, Girl, samahan mo naman ako. Parang gusto kong kumain ng ice cream eh. Tapos magpahangin na rin saglit sa park. Sabi naman ni Emily. Pas muna siguro ako. Tinatamad ako maglakad sis eh. Ano ka ba naman? Wala ka namang ibang ginagawa kundi ang magmukmuk. Chill out ka rin minsan. Masisiraan ka ng bait niyan. Uwi ka pa ng dalaga, sabay hila sa kanya. Wala na nga siyang nagawa kundi ang sumama na lang din. Iniwan nila ang ibang mga ka-housemates dahil halos lahat naman ay may partner na nakausap. Naglakad ang dalawa diretso sa may park kung saan naroon ang isang tindahan na may mga ice cream na nakakone. Nagsalita si Tomby. Mags, di ba si Emily yun? Bakit siya lumabas ng bahay? Sabi naman ni Magnus. Nako, talagang lumalapit sa panganib ang dalagang ito ah. Tutukan mo ng telescope, Tomby, at huwag mong hayaang mawala sa paningin mo. Pandoy, maghanda ka, mukhang mapapalaban tayo. Pang-ambo, steady ka lang dito sa sasakyan. Kung sakaling tumakbo kami papalayo, ay sundan mo na lang din kami. Mags, mukhang bumili sila ng ice cream mo. Tapos, ayun, umupo sa concrete na bench sa gilid na bahagi ng park. Sige, bantayan mo lang ng mabuti. Sabi naman ni Mang Ambo. Mags, hindi kaya dapat naroon tayo malapit sa dalaga, nagbabantay? Hindi pwede Mang Ambo, kilala niya na tayo. Kung sakaling nakaabang sa kanya ang aswang na iyon, tapos mapatingin sa atin si Emily, sira na ang cover natin. Sa bagay, may punto ka dyan, Mags. Tomby, Pandoy, ihanda nyo na ang mga tuhod nyo ha. Dahil kapag may humablot bigla kay Emily, ay kailangan makarating tayo agad sa kanya. Malayo-layo na takbuhan din yan. Nakadistansya eh. Oo, Mags. Patuloy sa pagbabantay si Tomby habang si Magnus naman ay nakatitig rin. Kaso malabo ang kanyang paningin dahil malayo sa ilaw ang kinakaupuan ng dalawang dalaga na nagkikwentuhan habang kumakain ng ice cream. Ilang saglit pa ay biglang napabulala si Tomby. Mags, dinukot sila ng dalawang halimaw! Tara na! Wika pa ni Tomby. Mabilis na nagsibabaan ang tatlo at tumakbo patungo sa kinaupuan ng dalaga. Tanging cellphone na lang ng dalawa ang naabutan nila sa kinakaupuan. Kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo patungo sa direksyong tinakbuhan ng mga dumukot sa dalawang dalaga. Hindi katagalan ay nakikita na rin nila ang dalawang mabalahibong nilalang na may pasan na dalaga. Hanggang sa makarating sila sa hindi na masukal na bahagi at may kubo sa unahan. Biglang may humarang na tatlong mababalahibong nilalang sa kanila at agad silang sinalakay. Mabilis naman na naglabas ng kanya-kanyang itak ang tatlo at nakipagsabayan sa pag-atake. Noong una ay kampanteng-kampante pa ang mga nilalang dahil alam nilang mga pangkaraniwang tao lang naman ang tatlo. Mga hangal! Sumunod talaga kayo rito! Eh di may pagkain na kami! Sumagot naman si Magnus. Anong ibig niyong sabihin? Yang dalawang dalaga ba? Hindi pa ba yan pagkain para sa inyo? Nagkakamali kayo! Dinukot namin sila para hawaan ng pagkaswang at gawing palahian para sila ang magpaparami ng lahi namin
bilang purong dugo ng mga taong lobo. Sabi naman ni Magnus, mabuti at nasabi niyo yan. At least hindi na kami magdadalawang isip na tapusin kayo. Wika pa nito, tila na insulto ang mga nilalang na iyon at sumigaw ng malakas. Mayayabang kayo! Sabay sugod ng mabangis. Ang hindi alam ng mga aswang na may bahid ng kimikal na panlaban sa mga aswang ang sandata ng tatlo. Kaya kampante ang grupo ni Magnus na matatablan nila ng kanilang itak ang mga aswang na iyon. Ano Mags? Tatapusin na natin ang mga ito? Oo, sige. Isinagawa na nga ng tatlo ang estilo nilang pang-volleyball. Iba ang aampa at iilag, tapos tatalo ng mataas si Magnus at mula sa itaas manggagaling ang kanyang atake. At kung sakaling makailag ay nakaabang na rin si Pandoy sa gilid na siyang tatapos. Makalipas ang ilang minuto ng paglalaban, ay naputulan na ng ulo ang tatlong nilalang, maliban sa dalawa na siyang dumukot kina Emily. Nagpalit ng anyo ang dalawang aswang bilang mga binatilyo na nasa edad 17 taong gulang siguro. Kuya, parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Ayoko naman talagang ginagawa namin. Kaso, anong magagawa ko? Sunod-sunuran kami sa tatlong iyan. Sila ang mga orihinal na aswang. Hinawaan lang kami, kaya kami naging aswang din. Pangako, kapag binigyan niyo ako ng ikalawang pagkakataon, magbabago na ako. Hindi pa naman ako nakakapatay o kumakain ng tao. Kaya kontrolado ko pa ang aking pagkauhaw. Pwede pa ako mabuhay sa karne na mabibili lang sa palengke. Mahabang paliwanag pa ng isang binatilyo. Sabi naman ng isa, nababaliw ka na ba? Humihingi ka ng awa sa kanila? Sila iyong sinasabi ni Kuya Dikoy na mga walang awa na manunugis ng aswang. Wala ka talagang bayag kahit kailan. Duwag ka! Wika pa nung isa, sabay sumugod na kay Magnus. Mabilis naman iyong nailaga ni Magnus at buong lakas na tinagpas ang bato gamit ang matalas na itak. Napahinto iyon sa paggalaw at lumaglag ang ulo sa lupa. At ikaw naman, wika pa ni Magnus sabay turo sa binatang si David gamit ang kanyang itak. Bibigyan kita ng ikalawang pagkakataon. Kapag makita kitang muli at may hinaharang ng tao o binibiktima, wala na tayong pag-uusapan pa. Tsaka, sino ang pumatay sa boyfriend ni Emily? Siya po, si Ninyo. Dalawa kami na naka-assign sa misyon na ito. Dahil sa hindi ko nagawang patayin ang boyfriend ni Emily, kaya sa akin nakatoka ang pagdukot sa kanya. Nagkataon na may kasama siya, kaya dinala na rin namin sila pareho. Sige, umalis ka na at magpakalayo-layo. Huwag mong kakalimutan ang usapan natin ha. Wika pa ni Magnus at pinatakas na ang binatang si David. Pinasan na nila Tomby at Pandoy ang dalawang dalaga at inihatid sa boarding house. Nauna nilang ginising si Emily. Gulat naman ang dalaga. Emily, huwag kang matakot. Ako ito, si Magnus. Ligtas na kayo. Hindi na kayo gagambalain ng mga halimaw. Kahit si David ay hindi na rin sa'yo magpapakita pang muli. Gisingin mo na lang itong kasama mo kapag nakaalis na kami. Sabihin mo na lang na nahimatay siya doon sa may park at nagpatulong kang mabuhat siya sa isang lalaking dumaan. Para wala nang ibang tanong. Mag-iingat ka, Emily ha. Ito na rin siguro ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Tumayo ang dalaga at niyakap si Magnus. Maraming salamat, Kuya Magnus. Paano pala kapag may halimaw uli na umaligid sa akin? Sabi naman ni Magnus. Nakasave naman siguro ang number ko sa cellphone mo, di ba? Di alam mo na ang gagawin mo. Text mo lang ako. Wika pa ni Magnus, sabay iniwan na ang dalaga. Pagkarating ni Magnus sa sasakyan, ay naabutan niyang kumakain ng 3 ng ice cream. Oh, anong meron? Sabi naman ni Mang Ambo. Nainggit ako kanina doon sa 2 dalaga na kumakain ng ice cream. Kaya bumili na rin ako pagkaalis nyo. Oh, ito.
Yung malaking Tupperware na ang binili ko para solve talaga tayo. Nice! Wika pa ni Magnus at nagsimula na rin kumain habang pinapatakbo ni Mang Ambo ang sasakyan pauwi sa resort na kanilang tinutuluyan. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 125. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.